I'll be sharing with you kung ano yung mga process or ano yung mga gagawin ninyo if you are applying for Schengen visa, especially kung andito ka sa Saudi Arabia. So, gusto kong i-share sa inyo kasi I know and I believe na there are many of you or many out there na nagbabalak ding magpunta ng Europe. Tapos, you can actually select kung saan yung gusto ng entry point mo. In my case, France po yung aking entry point. Which I also saw sa mga vlog na medyo mahirap daw yung France kasi masyadong maturist yung area. So most probably hindi na sila. Parang kung iisipin mo, mahirap mag-apply doon daw. Yung iba nag-apply sa ibang area. And I heard na doon daw sa Netherlands is mas higher ang approval rate ng entry doon pag Philippine passport. So anyway, I believe na case-to-case basis din yung application. So, yeah. But before we proceed sa ating step-by-step guide, i-play muna natin ang aking intro. So number one guys is mag-ano po kayo ng visa form. So i-reflect ko na lang yung sample at saka yung website na pupuntahan nyo. I-fill out nyo yan. Yung mga details lang naman yung kailangan. So i-fill out nyo yan. Number 2 is yung photo. Kailangan pupunta ka doon sa mga studio. Sabihin mo na Schengen visa ang i-applyan mo. Kasi alam na nila kung ano yung size at ano yung mga kailangan kasi may code pa doon. Anyway, punta kayo dito kayo sa Riyadh, sa Sulaimania, meron dyan. Then after that is yung Ikama translation. Yung Ikama translation is mga nasa 35, 40, mga ganun lang yung rate niya. At mabilis lang din makuha yan. Punta lang kayo sa mga translation center. That's number 3. And number 4 is Certificate of Employment with Chamber. So ito yung aking sample. Hihingin mo yan sa HR kasi sila na yung magpapa-chamber sa sa document. Then number 5 is yung ating 4 or 6 months na bank statements. So you don't have to worry sa bank statement kasi titingnan talaga nila, in what I believe, titingnan nila kung may pumapasok at lumalabas. Yung flow talaga, yung cash flow mo talaga. Kung may mga pumapasok na pera, at the same time, yung pera na within your account is sufficient ba sa stay mo doon sa Europe. So halimbawa na lang, kung mag-stay ka ng like 1 week or 2 weeks, mag-ano ka lang na mga around 10 to 15,000 reals sa account. Mag-balance ka lang ng mga ganong amount. Kasi depende case-to-case basis talaga. Hindi ko masasabi na maglagay ka lang ng 5,000, hindi ka na ma-approve. Depende, kasi kung dyan ka lang talaga sa Paris or hindi ka na mag-ikot ng Europe, siguro ganun. Pero mas maganda kung ganun lang din yung itinerary mo. Mas higher ang percentage of passing. And then, number 6 is yung exit re-entry visa. So, yan, talagang mag-request ka sa HR nyo. In my case, nag-request ako earlier. And then, yung mga documents nyo na i-attach mo doon dahil kailangan nilang i-check. Then, number 7 is yung entry stamps or yung mga yung mga previous travels. Actually guys, in my case, dala ko siya pero hindi na ni-require. Tinanggal siya doon sa mga ko. Like ito Tinanggal na siya. So, hindi siya like this one. Nag-print kasi ako ng travel history. Yan, ito makikita to sa AppShare. Nag-print ako. So, ang ginawa is binalik din. Hindi na nila kailangan. Kasi, basically, kung titingnan mo rin is yung logic niya. Nandun din naman sa passport yung mga previous, like, yung mga tatak. Nandito naman sa passport mo kung saan ka nagbabiyahe, makikita naman siya. Then yung next natin, of course, mag-copy lang kayo ng passport nyo. Magdala lang kayo ng copy, passport. At the same time, siyempre, ang physical passport, dadalhin mo rin. Tapos yung hotel and flight booking. So in that case, kailangan mong kumuha ng flight bookings tsaka yung hotel booking. So alam niyo na kung anong gagawin dyan. Tapos, kumuha ka rin ng travel insurance with COVID coverage. So mabilis lang. In my case, kumuha lang ako sa Al-Rajhi. Pwede doon, nag-online lang ako, tapos yun, makakuha ka na ako ng i-print mo na lang yung sa insurance mo. Ilagay ko na lang yung mga link sa description below. Then lastly is yung Paris itinerary, which also in my case, hindi na sinama doon sa folder. So yun, ang process doon is kukuha ka ng schedule sa VFS.
Tapos, nandun yung schedule mo, pupunta ka doon on time para iwas late, para walang problema. And then, ang gagawin mo lang doon is submit doon sa reception, bibigyan ka ng number, pupunta ka doon sa counter kung saan naka-assign. After that, i-check, kukunin yung mga requirements mo, yung mga documents. Then, mag-antay ka ulit for biometric. Pagkatapos niyan is, after biometric, tapos na. Like in my case, siguro nag-stay lang ako doon ng mga around 1 hour, tapos na yung process. After that, nung hapon, kasi 10 a.m. ako nag-process, pagkahapon, like mga 5 p.m., naka-receive na ako ng text na yung, yung passport is delivered to France Embassy. Then later on, after mga 2 days, naka-receive na ako ng message na, for transport na nandun na sa courier. Like, nagtaka ako dahil kasi na-surprise ako kasi kadalasan talaga yung message naman is, ang processing is 15 days. Pero in my case, like 2 days lang, na-delivered na yung passport, na kinabahan ako. Kasi sabi ko, bakit 2 days lang? Ang ginawa ko talagang nag-search ako sa YouTube kung meron bang mga nag-apply ng 2 days lang yung approval. So far, may nakita ako doon vlogger sa Dubai ata yun. O UAE, basta UAE, part of UAE, na nag-ano din siya, like nakapag-ano din siya, nag-process din siya ng around 2 days lang din. So in my case, 2 days yung approval, pero na-receive ko talaga siya kasi kinuha ko siya in pick up like on the next day na. So yun nga guys, after 2 days na-approve yung ating visa, Schengen visa, and I'm happy and excited. My flight, change ko yung schedule doon sa application. Iba yung binook ko kasi medyo mahal yung ticket, so nag-adjust na lang ako. Pwede nyo kasing gawin yan. Mag-adjust na lang kayo sa convenient day. As long as na okay, multiple entry yung aking Schengen visa, magagamit siya. So, magagamit siya for a certain period pero multiple entry siya. So, I hope na may natutunan kayo and I'm very hopeful na during your process, ma-approve din siya. You will learn something out from this video. You will get an idea para pagdating nyo doon, at least yung mga dokumento nyo ay naayos na. At syempre, ang ano natin is approve yung mga application nyo. So I guess that's it for this episode. I hope that you'll learn something out from this video. If you do, please do consider subscribing my channel. Yung ating pong channel ay real estate, pero of course, meron tayong mga travel vlog. I-upload ko na din dito. So I guess that's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye!